Magandang gabi kapatid kaibigan, linggo na naman po ng gabi, narito pong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert Sarmiento upang magbahagi muli ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan kung anong mahalagang regalo ang hatid sa tao ng kapanganakan ni Kristo nung unang Pasko. At ang una pong regalong natanggap ng tao nung unang Pasko ay ang pag-ibig. Pag-ibig po ang siyang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa tao, higit sa ano paman. Ang pag-ibig ang umiral sa Diyos kung bakit nagawa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak sa mundo, at ito ay nangyari ng unang Pasko. Ang pag-ibig ang dahilan para masagip ang tao sa kamatayang espiritual, bunga ng kasalanan, at yan po ay pinatotohanan ng salita ng Diyos, at ito po ay natala sa John 3:16 na ganito po ang sinasabi, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Ang ikalawang regalo po ng Pasko ay kapayapaan. Kapatid kaibigan, ang tunay na kapayapaan ay hindi mo masusumpungan sa mundong ito. Hindi mo makukuha sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming pera, pagiging tanyag at lahat ng kasayahang ino-offer ng mundong ito. Kapatid kaibigan, tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay nito sa iyo, na kung saan siya mismo ang nagsabi ng ganito, "Peace I leave you, my peace I give you, I do not give you as the world give. Do not let your heart be troubled and do not be afraid." Yan po ay natala sa John 14:27. At ito po ang isa pa, "Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Totoong upang ang kapayapaan ay hindi natin masusumpungan sa alinbang bagay na mayroon tayo sa mundong ito, sapagkat ang kapayapaan ay na kay Kristo lamang pwedeng matanggap ng tao. At ang ikatlo pong regalo ng Pasko ay kagalakan. Kapatid, kaibigan, ang dala ng Pasko ay kagalakan sa lahat ng tao. At ito ay natala sa Lucas chapter 2 verse 10 na ganito po ang sinasabi, "But the angel said to them, Do not be afraid. I am bringing you a good news of great joy that will be for all people." Ang kagalakan pong ito ay hindi nakukuha sa alinmang bagay na material, hindi ito gaya ng happiness. Kasi ang joy po ay nasa loob na bahagi ng katawan. Ito po ay nasa puso. Hindi po ito naaapektuhan ng anumang mga negatibong sitwasyon ng buhay na mayroon tayo. Hindi po ito kagaya ng happiness, nakadepende po sa sitwasyon ng buhay. Pag marahil marami kang pera, kaibigan, at masaganang buhay, masaya ka. Pero pag nawala na sila, malungkot ka na. Kasi nga po ay nakadepende sa material na bagay. Ang ikaapat pong regalo ng Pasko ay kaligtasan. Kapatid kaibigan, ang kaligtasan ay isa ring pinakamalagang regalo ng Pasko dahil sa pagsilang ni Kristo nung unang Pasko. Ang kaligtasan ay naging bukas sa lahat ng tao, maging Hudyo man o Hintil, at ito ay natala sa mga sumusunod na aklat ng kasulatan na ganito po ang sinasabi, "And are justified freely by His grace to the redemption that came by Christ Jesus." Yan
po ay natala sa Roma 3:24 at sinabi rin ang ganito, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of God's grace." Yan ay natala sa Efeso chapter 1 verse 7. At ito pa rin po ang sinasabi, "For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loved, in whom we have redemption, the forgiveness of sin." At yan po ay natala sa Colossians chapter 1 verse 13 up to 14. Ang ikalimapong regalo ng Pasko ay pag-asa. Kapatid, kaibigan, ang pag-asa na dala ng Pasko ay ibinibigay ni Kristo sa lahat ng tao. Ay mapangahawakan mo at bagamat ang mundong ito ay punong-puno ng kaguluhan at kabagabagan, kapatid, kaibigan, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag nating kalimutan si Kristo ang ating pag-asa. Na ito po ang sinasabi sa kasulatan, "May the God of hope fill you with all your joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." Yan po naman ay natala sa Roma chapter 15 verse 13. At sinabi rin po na maging malakas tayo at maging matapang at huwag matatakot, sapagkat sinabi niya na hindi ko kayo pababayaan, iiwanan man. Ang sabi po, "Be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." Yan po ay natala sa Deuteronomy chapter 31 verse 6. At sabi pa rin ay ganito, "May our Lord Jesus Christ Himself and God our Father who loved us and by His grace give us eternal life, encouragement, and good hope." Kapatid, yan po ang dalang regalo ng Pasko, ang 5 dala regalo ng Pasko. Mga kapatid, ang Pasko po ay ang dahilan, ang pag-ibig ng Diyos kung bakit may Pasko, sapagkat ang Pasko po ang siyang naging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya ang dalangin ko po ay ang Paskong ito ay ipagdiwang natin sa mga bagay na makabuluhan, sapagkat ang Pasko ay napakahalaga, sapagkat ito ay nagtataglay ng mga nabanggit: ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kaligtasan. Yan po ang tunay na diwa ng Pasko. Hindi po ito yung nakagisna nating Pasko. Nung bata po kasi ako, ang pagkakaalam ko sa Pasko ay ang maraming pagkain sa pagkainan, bagong damit, bagong sapatos. Yan po kasi ang kinagitnan ko mula sa aking pagkabata na pagdiriwang ng Pasko. Pero mula po nung ako ay makakilala kay Kristo, na iba po ang pananaw ko sa pagdiriwang ng Pasko. Bagaman pat walang masama na magkaroon din naman ng pagkain sa pagkainan, pero hindi po doon ang sentro ng Pasko, na magkaroon ng bagong damit, magkaroon ng masasarap na pagkain, kundi ang sentro ng Pasko
ay ang pag-ibig ng Diyos sa tao, na hangad niyang ang tao ay maligtas at huwag mapahama kung bakit ibinigay si Kristo nung unang Pasko. Sana mga kapatid, kaibigan, maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng Pasko mula ngayong Paskong ito at sa marami pang Paskong darating. Tayo po ay manalangin. Ama, dalangin ko po maunawaan namin ang tunay na kahalagahan ng Pasko, ang pagliligtas mo, Panginoon, sa isang sinukob kung bakit ibinigay mo ang iyong anak para matubos ang tao higit sa ano pa man sa pagdiriwang ng Pasko. Ipaunawa mo po ito, Panginoon, sa mga tao, sa maraming tao, ang tunay at diwa at kahulugan ng Pasko ay hindi nakabatay sa maraming handa o sa mga bagong damit. Ito po ay bahagi lamang, pero hindi po ito ang sentro ng Pasko, kundi ang sentro ng Pasko ay ang pagmamahal mo sa tao. Maunawaan po namin na ito po ang tunay na kahulugan kung bakit may Pasko. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Maligayang Pasko po mga kapatid, mga kaibigan. Sumaatin po ang tunay at diwaan ng Pasko sa araw ng Paskong ito, sa ating pagdiriwang ng Pasko. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon sa ating pagdiriwang ng kanyang kapanganakan. Salamat po muli sa maikling oras na dinugol natin para pagbulay-bulayan ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko. Hanggang sa muli, ang inyong kaibigan, si Brother Albert. Amen.